objective natin, kailangan ipadiretso talagang ihihilahin namin. Eh, paano namin hihilahin kung masakit siya? Usually kasi, pag nagkakaroon ng frozen shoulder, may diabetes. So, ingat-ingat lang tayo. Babaan natin yung intensity kasi baka mapaso. Ultrasound, yung sound na yan, nagiging hit sa loob. Kaya nga, masarap. Pinapalambot natin ito para at least kapag i-stretch na natin, mas malambot at mas kaya na. Sabi ng pasyente ko, Dok, ba't di pa ako gumagaling? Ang daming beses na akong gumagawa. Hanggang ganun lang. Hindi gagaling yan. Kailangan natin i-stretch. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. Ito si Glenn at syempre nandito rin ang ating Medical Director, si Dr. Anthony So. Sa episode na to, tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka-common na masakit sa katawan ng mga Pilipino at yan ang frozen shoulder. Alam namin yan kasi ang daming views tsaka comments ng video namin tungkol dyan. And alam din namin, naghahanap ng lunas ang marami sa inyo. So, i-demonstrate namin sa inyo na kung physical therapy ang nirecommend sa inyo ng doktor, ano yung pwede nyong asahan, and syempre ituturo na rin sa inyo ni Doc kung paano gawin yan sa bahay kung ayaw nyo na magpe-therapy sa center or sa ospital. Kasi, naisip ni Coach Glenn, sabi niya, ang dami nagtatanong, isa-isa, paano mag-exercise, anong ginagawa? Kaya nga sabi ni Coach, gawin kaya natin na, turuan kaya natin ng mga exercise sa therapy yung mga tao para makaiwas din sa mga kaching-kaching. Okay? So, hopefully, may matutunan kayo itong mga episode na to. Magic muna tayo in 1, 2, 3. So, ngayon naman, papakita ni Doc paano nating tinetherapy ang mga may frozen shoulder. Okay. So, Eric, ano nangyari sa'yo? Ewan ko, bigla ko lang na gano'n. Siguro, bibira na. Baka sinong binuhat mo? Si Mrs. binuhat mo? Hindi naman. Hindi naman. Okay. So, Binuhat na. ang frozen shoulder, usually, hanggang dito lang kaya nila or hanggang dito lang. Okay? So, ang objective natin, kailangan ipadiretso talagang ihihilahin namin. Eh, paano namin hihilahin kung masakit siya? So, usually binibigyan namin ng gamot. Anti-inflammatory yon, number 1. Ibuprofen, naproxen, aceclofenac, ang dami po. Okay? Then, te-therapy na natin. Kayo rin, kung alam namin, hindi naman kayo sinisikmura, wala kayong kidney problem, pwede naman kayong mag-ibuprofen man lang or naproxen for 5 days habang nagte-therapy. I-therapy mo mag-isa. Ito yung binilin to ni Sir Glenn para dito sa episode lang nito. Okay? So, taas natin to, sir. Taas natin to. Yan. Naku, may tattoo po. Sige. Ayan, pag ito naramdaman mo naman to ha. Naramdaman mo to ha. Wala kang pacemaker sa puso ha. Wala ha. Okay. Hindi naman ako. Usually kasi, pag nagkakaroon ng frozen shoulder, may diabetes. So, ingat-ingat lang tayo. Babaan natin yung intensity kasi baka mapaso. Okay? Lagyan natin dito. So, ito pinakamasakit. Okay? Lagyan natin dito. By the way, itong hawak ni Doc, in case hindi nyo nakita yung mga past episodes natin, yun yung tinatawag na TENS machine. Ano nga bang ibig sabihin ng TENS, Doc? Transcutaneous electrical nerve stimulation. So, sa skin, maglalagyan natin ng electrical para ma-stimulate natin yung nerve para mabawasan ang sakit. Okay. So, katulad ng sinabi natin sa dating episodes natin, very common na gamit ito sa mga ospital, therapy centers, even yung mga nag-home service na therapy. Pero, hindi naman kailangang may medical license ka para mabili yan. Actually, kahit sa mga Shopee, Lazada lang, may available ng ganito. So, ngayon, o-on natin. Power on lang to. Then, magsaselect tayo ng mode. Saselect natin kung saan. Yan, shoulder. Then, may mode pa to na kung masahe mode, knuckle mode, ganda nito. Or yung gumagalaw, iba-iba. Dito gagalaw, papapunta dito. Piliin na lang nyo. Follow the instructions na lang. Then, intensity lang. Taas nyo, sir. Dahan-dahan. 1. Dahan-dahan. Itaas nyo. Siguro paglilinaw lang, iba-iba yung hiyang na intensity sa iba't ibang tao. Kasi may mga tao yung tipong number 5 lang, malakas na sa kanila. Sa mga iba naman, number 8, number 9, di ba, Doc? Ito mo, iba-iba yung mode. Ito, yung mode niya, parang massage mode eh. Ito mo, gumagalaw, lakas oh. Okay? May ibang mode naman, tense, gumagalaw-galaw lang. Okay? Ibang mode kasi ito. So, Buti kaya mo na hindi ba masakit pag Yung ganyan? una, parang minamassage niya lang.
tapos pala biglang papasok yung kuryente. Mabubulat ka sa 6, bigla kang bababa ng 5 kasi yung kuryente masyadong Pero kaya naman. So iba-iba, ang dami kasing mode kasi nito. Then, maglalagay po tayo ng warm compress. So saksakin natin to, then lalagay. Ulitin lang namin. Ito kasi, binili to ni Sir Glenn para sa show lang na to, pero pwede rin naman kayong bumili ng warm bag lang na kulay red or kulay blue. Then, paglagay ninyo, lagay mo ng towel, lagay mo ng konting tubig na mainit, yun na, pwede na. Yun, 100 to 200 pesos lang. Mm. Kasing di kuryente ho ng ganito, dahil high-tech siya, maraming kung ano-ano, may infrared, ganyan, may timer, nakokontrol mo yung exact na temperature, mga nasa 4,000 ho yung ganito. So, kung gusto nyo medyo convenient, may budget, eto. Kung medyo mababa yung budget, sa butika, sabihin nyo lang yung pang hot compress, para siyang bag na goma, lalagyan ng mainit na tubig. Okay na yun. Balutin nyo ng towel kasi mapapaso kayo kung ano. Yes. Pwede po magtanong. Ano po, sir? Sa isang araw, ilang beses ka pwede maggamit ng ganito? Pwedeng 2 beses sa isang araw o 3 beses kung masakit. 15 to 20 minutes. Dok, eto, nakwento nyo sa akin dati, nakatulugan yung naka-tense kayo. Anong mangyayari, Dok? Kasi sa akin yung medyo luma na. Ang sakit kasi ng likod ko sa kakabiyahe from Pampanga to Manila. Nilagay ko. Ang sarap. Ginawa ko, tinodo ko hanggang dulo. Nakatulog ako. Paggising ko, in-off ko, tinanggal ko, may tuldok-tuldok na kulay pula na. Napasok ko konti. Oo. Kaya nga, ingat lang po kayo. Ang sarap talaga kasi. Dok, pag lilinaw lang, mas effective ho ito, lalo na yung hot compress kung walang t-shirt yung tao, no? Oo. Ayoko naman kung hubaran si Sir Eric dito sa show natin. Pero siguro ho, mas maganda kung walang t-shirt. Yes, sir. Aha. So, usually ang tinatagal ho nito, 15 to 20 minutes. Yes, sir. And after nun, anong po ang pinapagawa niyo? Okay. So, after nito, medyo, ang tinatawag namin medium rare na o well done na. Okay? Luto na. Okay? Then, tatanggalin namin. Off natin muna. Baka pagkatanggal mo, makukuryente ka. Posible po talaga yun pag nahawakan nyo yung contact point nito nang naka-on pa, yung pong nagtatanggal ang makukuryente. Hindi naman mo malakas, magugulo. Ka lalo. Then, may ultrasound. Lalagyan namin ng gel. Tapos yung parang ultrasound, itsura talaga ng ultrasound ng pang-baby, pero bawal sa baby. Kasi yung ultrasound, yung sound na yan, nagiging hit sa loob. Kaya masarap. Pinapalambot na yun to para at least kapag i-stretch na natin, mas malambot at mas kaya na. Okay? Then, after that, stretching na. All planes. Meaning, mag-stretch, flexion, stretch. Dahan-dahan. Yan. Dahan-dahan hanggang masakit na. Di 3, 4, 5, 6 hanggang saan kaya. Or, kung kayo mag-isa, dikit lang. Maging modelo kayong pader. Stretch mo. Na-demo na to ni Doc sa nakaraang video. Didikit mo lang yung kilikili sa pader. So, pwedeng front, side. Okay? Okay, so ito, sa side naman, taas. 4, 5, 6, 7. Talaga. Nanggigigil, no? Tapos, yayakapin niya. Yakap. Yan. Kailangan yakap. 3, 4, 5, 6, Love yourself. 8, 9. Tapos, sumpa. Sakit yan. 7, 8, 9, 10, 11. Ganon. Then, last one, bababa. Okay? Now, pagkatapos nun, meron mga overhead pulley sa hospital, yung hihilain niya pag ito, hihilain. So, pwede rin kayong gumawa ng pulley para ikaw yung hihila. Pero yung pulley, huwag yung sa harapan. Sabi ng pasyente ko, Dok, ba't di pa ako gumagaling? Ang daming beses na akong gumagawa. Hanggang ganun lang. Hindi gagaling yan. Kailangan natin i-stretch sa likod. Yung pulley, dapat sa likod. Dapat hihilain pataas. Hindi yung Nasa harap, wala talaga. wala. Oo. Kasi hanggang dito lang Kailangan hanggang likod para ma-stretch. Okay? Then yung mga shoulder wheel. Yung mga nakagano sa hospital. Stretch. Stretch. Then, towel exercises. Yung hihilain mo. Hihilain mo yung towel. Pag ganito, hihilain mo yung towel ganito. Tsaka yung one exercises. Basta importante, magalaw at ma-stretch. Lalo na yung palikod na, Doc. Yes, lalo na yung balikod. Opo. Okay. Doc, ang frozen shoulder ba, may improve din ng lifestyle choices kasi syempre alam naman natin yung therapy effective yan pero
isa lang siyang facet ng overall health tsaka well-being mo. Nutritionally, meron po bang mapapayo kayo? Definite. Number one, sabi ko nga, ang dami naming pasyente na may diabetes. Nagkakaganito. Kasi naging inflame yung capsule, nagkakaroon ng capsulitis, kaya nga madikit. Kaya nga yung mga marami kaming pasyente may diabetes. Tapos, studies have shown na yung sugar nagkukos ng inflammation. Kaya nga masakit din. Bawasan niyo yung sugar intake. Then, syempre, kung trabaho mo, nagbubuhat, kung buhat ka ng buhat, masasakit dito, at yung kinitaw ninyo, ipanggagamot lang ninyo. Sayang din, di ba? So, iwas din sa pagbubuhat. Okay? Iwas din yung sobra-sobra ang trabaho. Okay? Then, sa vitamins, syempre, nire-recommend natin collagen para sa mga cartilage siya sa loob, para tumibay. Lalo na, may rotator cuff injury rin. Yung mga rotator cuff, yung mga muscles na to, yung mga rotator cuff, kailangan rin ng collagen para mag-heal din na mas maganda. This has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, and of course, providing all the knowledge, experience, and insights para sa mga chronic pain ninyo, Dr. Anthony So. And special thanks sa ating idol, ang ating volunteer, si Boss Eric. So, kami ay magsasabi muna ng stay happy, stay healthy, at see you sa next episode. Bye-bye!